Yes or no? Ha? Attend ka sa SONA? No. Okay. No, I will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor. Ayan, malinaw. Hindi aaten si Vice President Sara Duterte sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong July 22. Nako, aba, bawas na. O, bawas na sa gastusin nila dyan sa pagkain na ang budget ay 20 million peso. Sana O yun yung budget nyo, di ba? O ngayon, hindi atin si Vice President Sara Duterte, bawas budget dapat sa pagkain. Di ba? Kasi merong hindi mag-a-attend. Siyempre hindi lang si BP Sara yan, may mga bodyguard siya dyan at kung sino yung kasama niya, bawas sa budget yan. Dapat bawasan yung 20 million. Di ba? Pero hindi, ito. Maraming nagsabi na very good move daw ang ginawa ni BP Sara Duterte. Kasi naman, sa issue po ngayon, at ito na, unti-unti na pong pinapakita ni Vice President Sara Duterte na suportado niya ang taong bayan. Kasi marami pong nanawagan at kontra sa Pangulo ngayon. At marami na pong nag-withdraw for support. Kaya nakikita yan siyempre ni Vice President Sara Duterte kung ano po yung sitwasyon. At may mga nagsasabing baka may plano sa SONA. Baka may pasabog sa SONA. Ay hindi naman. Ano bang pasabog dyan? Eh siyempre ano lang yan. Natural yan na may magrarally. Natural yan. Tuwing SONA may pro-Marcos, may anti-Marcos. Yung mga ganong rally. Natural yan. Kaya huwag na kayong kabahan. Eh, yung iba kasi kinakabahan, baka may gagawin sila. Baka manggugulo sila sa SONA. Nagkagulo-gulo nga, hindi dahil sa mga Duterte. Nagkagulo-gulo dahil sa mga desisyon na yan. At hindi alam kung... Kasi minsan, sabi ni Harry Roque, bumabalintong-balintong yung desisyon dyan sa taas. Kaya nagkakagulo. Ganun lang naman yan, pabago-bago yung desisyon. Kaya magulo. Kasi sabi, unity team. Sabi, ganito, o yung pinangako, wala, pabago-bago, balintong-balintong. Kaya yun ang dahilan, kaya nagkakagulo. 'Di ba? Tapos ngayon, ito namang mga to, sinabi lang ni Vice President Sara Duterte na hindi a-attend dyan sa SONA. Eh ano naman, ba't pipilitin nyo yung tao? Eh ayaw nga. Ayaw na nga. Wala nang unity team. 'Di ba? Ala na. At si BP Sara, hindi marunong makipagplastikan yan. Alam na naman ng lahat na wala ng unit team. Sa bagay, may unit team bago ngayon. Oo, sa kabila, meron nag-unit team na sila. Pero ang mga Duterte, alam natin na ayaw na dyan makipag-unit team. Yung taong bayan, lalo na mga supporters ng mga Duterte, ayaw na nila. Kasi ang sabi, ginamit lang daw ng mga Duterte. Pero kung sa totoo lang, pwede nating masabing totoo po yung mga sabi-sabi na gano'n na ginamit. Kasi kung talagang tumakbo, kasi ang alam ng karamihan, presidente talagang tatakbuhan ni BP Sara noon, di ba? Tapos ang layo ng agwat niya sa survey. Tsaka masasabi natin sure win talaga. Pero naman, may mga kumausap kasi itong isa, siyempre gustong maging pangulo at nasa isip po ng mga supporters o mga loyalists, mga DDS, eh baka linisin yung pangalan niya, pangalan ng mga Marcos at talagang mababago. Pero yun nga, nagbago nga. Ang unit team, nagbago pagkatapos ng eleksyon. Nagbago na rin ang unit team. Iba na ang nag-unit team ngayon. Diba? Iba na. Kaya, kagaya niyan, SONA. Ano kayang mga achievements? Alam nyo ba yung anong pwedeng achievements na sasabihin dyan ng Pangulo? Ano kaya? At SONA, pagkatapos ng SONA, busy na naman sa eleksyon. Kung malapit na eleksyon. Eh sana ay suportahan po natin yung hindi tayo magsisisi sa uli. Hindi tayo mabudol. Na suportahan natin, iboto natin yung karapat dapat. Hindi yung mabudol muli. Ba? Kaya para sa akin, okay naman yung desisyon ni Vice President Sara Duterte. Pinapakita lang niya na hindi siya plastic. Pinapakita lang niya kung ano ang totoo.
Mahirap naman, pupunta siya dyan, may pagplastikan na okay, andyan lahat ng mga ayaw ng mga Duterte supporters. Mayroon ba nga bang pasabog? Meron nga bang pwedeng mangyari sa SONA? Siyempre, abangan natin yan.